Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito. Alright mga kababayan, News That Matters po, nagbabalik. Eto, pag-usapan po natin ito. Itong si Trillanes, naghain ng kasong plunder dito sa Ombudsman. Inirereklamo niya itong si Senator Bongo at saka itong si dating Tatay Digong, mga kababayan. Ito, ano nga po ang problema nito ni Trillanes? At dito, isa pang nakikisawsaw dito sa problema ng ating bayan. Sa dami-dami ng problema, nakikisali pa dito sa bansa natin, nakisawsaw pa to sa pabigat ditong si Trillanes na to. By the way, panoorin na po natin yung kanyang pagsampa ng kaso, mga kababayan. Ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Yun po. Sir, ano po yung ebidensya natin? Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. 'Di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies nung tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos, may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? 'Di ba? So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Yan po mga kababayan, yung payag ni Senator Trillanes regarding about dito kay Senator Bongo. Alam mo mga kababayan, siguro hindi naman tayo bias dito kay Senator Bongo at saka sa dami ng mga problema na dapat pagtuunan ng pansin, ito pang yung ba't di natin unahin yung mga DPWH flood scam na yan, yung karamihan dyan na involved itong sila Romualdez, Zaldico, dyan muna tayo mag-focus dahil yan yung sa administration ni Bongbong Marcos na kano yan. Parang ito lang ang parang ito yung dirty tactics din ng gobyerno Alam mo mga kababayan, itong si Trillanes pwede rin maging tuta ito ni BBM para ilihis yung mga kalimutan na yung mga nireklamo talaga dito na sila Romualdez at saka sila Zaldico. At saka yung mga ibang congressman dyan, tsaka din yung mga, malay mo sila BBM din dahil sa under administration niya. Wag ho nating ilihis at iba to dito sa mga katulad nila Senator Bongo at lalo na yung dati nating presidente na si Tatay Digong na nanahimik at kinidnap nyo at kinulong nyo dun sa bansang Dahig. Hindi na kayo naawa. Ngayon, pinagdidiskitaan nyo pa yung dating Pangulo natin na nanahimik dun. Grabe naman kayo. Sobra na kayo.
sobra ng ano yan, sobra ng dirty tactics ang ginagagawa niya. Trillanes, nakisali ka ba dito? Nahimik ka na lang eh. Wala ka naman ng role dito sa gobyerno natin eh. Tapos na yung ano mo. Paano mo na sa mga senator yan, yung mga problema namin dito, yung mga problema namin mga Pilipino, yung mga pinagnanakaw nilang yung mga kawatan dito sa BBM administration, yung mga pera ng mga taong bayan. Ang main ano dyan, sila Tambaloslos at saka yung mga under ng mga BBM administration, sila ang nagnakaw ng bilyon-bilyon pera. Huwag niyong pagtuunan ng pansin, huwag niyong ilihis. Marami pa tayong dapat pag-uusapan. Huwag tayong dito makisawsaw dito sa mga dapat marami pa tayong unahin na mga priorities na katulad yung sila Romualdez na yan, tsaka sila Zaldico. Dahil yan yung mga dapat na sampahan natin ng kaso at pauwiin dito. Lalo si Zaldico at saka tong si Romualdez, dapat magpakita na to at sila ang susi dito sa mga pagnanakaw ng mga bilyon-bilyon na yan, yung mga pera ng taong bayan. Alam lang to si Trillanes, nagpapasikat lang to mga kababayan. Isa ring mga tuta lang to. Isang ano lang to, mga tactics lang ng mga administrasyon dahil nga sila nabitag na sila, nabistado na sila. Ito nga si Mayor Magalong tinanggal sa ICI nung nag-iimbestiga siya. Sino nagtalaga sa kanya? Si BBM. Ay, anak ng toko mga kababayan. Halatado po. Ito, balikan naman natin yung belta ni Senator Bongo, mga kababayan. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the Ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Yun talaga dapat. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magkakaprotesta Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isang isa po itong sa kanina naman po sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor, yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Contractor ko. Ayaw mong habulin Congressman dahil pa. financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte,
Maaring galing pa yun sa flood control. Patay Huwag kang kang bata ka, magbalinis dito. Trillanes. Masyado ka kasing Huwag maaw-aw mong eh. ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Wala na. Bakit walang Nandyan mga lang sila sa pinangalanan? tabi-tabi. Nandyan lang sila sa tabi-tabi, Senator Bongo, kaso hindi pinapansin ng administration. Kasi porke padrino nila. Etong si Trillanes naman, kulang lang sa pansin yung taong yan. Diyos ko, mga kababayan, itong si Trillanes, yung barking dog nila, yung taol ng taol, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Halatado naman na tuta na rin na administrasyon yan eh. Dahil nga halatado, binayaran yan si barking dog na Trillanes, kaya putak ng putak. Bigla na lang lumalabas sa paano yung tungaw, yung bangaw, ganun yung malangaw, mga ganun. Bigla na lang lumalabas. Dati wala naman dito sa mga eksena ng mga drama na to. Naki-eksena naman tong si Bangaw Trillanes. Masyadong barking dog. Aw-aw. Diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Mhm. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Tama. Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos. Ano na po yan, Senator Bongo, automatic na po yan, matik na po yan, halatado po na nililihis nila, gumagawa sila ng paraan. Kasi para ayaw nila nga pagdusahan itong mga pagnanakaw ng Marcos administration. Pero wag ho tayong mag-alala, marami pa naman paraan para makabawi sa kanila kung ayaw talaga nilang bumaba sa pesto at ayaw nilang harapin yung kanilang mga pagnanakaw, mag-kilos protesta yung buong Pilipinas. Sunod na election, hindi naman po lahat ng bagay nasa taas sila eh. Meron din naman na election na darating, so na lalo lang tayong humihirap. Yung mga mahirap, lalong humihirap. Yung mga mayayaman, lalong yung mayaman na nagpapakasasa. Kaya naglalakihan na yung mga tiyan ng mga buhayang yan eh. Samantalang yung mga naapektuhan dito ng mga baha, lindol, doon itinira sa tent. Yung pinagmamalaki ng ating presidente na tent, which is bilyon-bilyon naman yung pera. Pwede naman silang magpagawa. Inuuna muna nila yung mga project na ghost project na yan. Hindi na lang nila naisip na nakakatulog sila sa konsensya nila na yung mga taong naapektuhan ng mga kalamidad na yan, yung mga lindol, bagyo, walang matutulugan, mga kababayan, walang pagkain, walang tubig. Mas masaya pa sila na yung mga pera nila hindi nababawasan, mga kababayan. Ayaw yata nilang magmudmud ng pera. Masakit pa yata sa kalooban nila yun, mga kababayan. In this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kulong po natin yan, Senator Bongo. Huwag po kayong mag-alala. Marami po tayo dito, mga kababayang Pilipino na excited na sa pagbabago. Huwag kang mabahala at andito kami, mga mamamayang Pilipino, sumusuporta dito sa mga naapi dito sa ating bansa. At hindi po natin hayaan yung mga magnanakaw na yan na mananalo sa kanilang laban. Magsama-sama po tayo mga Pilipino, paglaban po natin yung mga karapatan natin. Hanggang dito na lang po muna, mga kababayan ha. Huwag niyo kalimutan i-share, like, o subscribe ng mga videos na to. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Mabuhay po ang Pilipinas sa News That Matter, and God bless.